Trahedya sa Ethiopia bago magbagong taon, hindi bababa sa 71 ang patay matapos mahulog sa ilog ang sinasakyang truck. Ayon sa regional government doon, may 5 ring critical sa ospital. Sabi ng traffic police, papunta ang mga biktima sa isang kasal nitong linggo. Masyado raw mabilis ang patakbo ng truck at pakurbang daan kaya ang dinaanan nilang kalsada. Tinitinan ding dahilan ng aksidente ang pagiging overloaded ng truck. Fearless! Yan ang vibes na hatid ng pinasilip na teaser ng bagong tagapagmana ng Brilyante ng Lupa, si Bianca Umali bilang si Sangretera. Para yan sa much-awaited Kapuso Fantasy Series na Encantadia Chronicles Sangre. Nagbigay tribute din si Bianca sa kanyang previous iconic roles, gaya nila Wiswis ng Mulawin, Sahaya ng Sahaya, at Para Makadatu ng Legal Wives. On point lahat mula sa kanyang makeup, costumes at pag-arte. Abangan ang susunod na kabanata sa karakter ni Bianca as Sangretera this 2025. After manalo bilang Best Actor sa 2024 Metro Manila Film Festival, napa-throwback si Kapuso Drama King Dennis Trillo sa IG. Ipinost niya ang kanyang MMFF Best Actor Trophy noong 2018 at ang kanyang MMFF Best Supporting Actor Award noong 2004. Memorable daw dahil first award niya raw yan. Thankful daw si Dennis na parami ng parami ang mga sinihan kung saan showing ang Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong taon, bagong pag-asa para makapagbago. Kaya marami ho ang nag-eenganyong gumawa ng sariling New Year's resolution. Pero paano ba natin mapapanindigan ang mga yan? Balitang hatid ni Von Aquino. Goal ng college graduate na si Precious na magkatrabaho na ngayong 2025. At sa loob ng 2 taon, target naman niyang makaipon. Gumagawa na siya ng budget para sa kanyang magiging sahod. Yung 50 ko na yon, syempre yun yung gagastusin ko sa bahay. Kasi, syempre yung mga bills and mga other expenses, ibibigay ko rin kay mami ko. Tapos yung 30% sa savings ko and yung 20% naman yun para sa sarili kong mga gusto sa buhay. Ang kanyang nanay na si Jocelyn, good health para sa pamilya ang goal. Magiging watchful na rin sa kinakain. Ang mapaunlad ang negosyo naman ang goal ni Albert. Dapat tutukan talaga kasi minsan may mga bagay-bagay na yun nga, pag di mo siya napopokusan, parang nawawala. Titigilan na raw ni Rian ang pagpaprocrastinate o mamaya na lang attitude para manatiling honor student. Pag sinasabi ko po kasi yung mamaya na yan, doon na po ako nawawalan ng gana to point na tatama rin na po ako. Ayon sa isang life coach, mahalaga ang pagsiset ng goal para magkaroon ng direksyon at focus sa gusto mong marating. At para ma-achieve yan, dapat malinaw ang gusto mong mangyari. Ano ba yung outcome that we wanted to accomplish? Kasi if we have so many things at hand na ito gusto ko to, I wanted to do this, I wanted to do that, and you are not being clear on what you should focus on, then you will not be having a particular outcome. Ang goal dapat daw specific, measurable, attainable, realistic at time-bound. Minsan, nagsiset tayo ng goals na masyadong mahirap i-accomplish. Kaya tendency, nape-pressure natin yung sarili natin. Kapag nakaset na ang iyong goal, mainam na isulat din ito. Pero pag iniisip lang natin, ito yung goal ko. Lalagyan lang natin sa utak natin, sometimes we neglect it. So mas maganda na parang meron kang blueprint. So you can have a certain creative visual so that it will be reminded na ito yung goal ko. At kapag sinimulan na ang pag-achieve sa iyong goal, gumawa ng routine, maging consistent, at i-track ang iyong progress. Bukod sa pagsiset ng goals at pagsusumikap na maabot ito, mahalaga rin daw na maging mapagpasalamat para sa lahat ng mga biyaya at mga tagumpay na nakamtan sa buhay. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.